yun yung parang ang pagbibigay mo ng tulong or sa community mo is parang wala na. Kailangan mo lang ibigay kasi being you are a citizen of this community. Parang in the same way, citizen, naman citizen with you, magbibigay siya sa community niya. Hindi puro profit. Ang sa school of thought naman sa CSR is you invest, you do something good for your community as a means of investment, parang long-term investment. For example, ang choir, for example, ang kanilang sales community is more on encouraging people to read. Diba yung read aloud sa CSR. Pero ang long-term is that they retain a public na patuloy na ibabasa. Hopefully, yung mapapasa na yun, will require. Diba? Sa GSIS, ang CSR is use those civil ang aming CSR is the CSR is to promote nationalism. Ang CSR is to promote nationalism in the Philippines. Ang biggest CSR project namin is our museum. And museum encourages that would make viewers feel na Filipinos are the European nationalism people, patriotic people, and by promoting the culture of nationalism, i-value na kailangan na natin ang sinusunod. So remember our primary market are public servants. So by promoting nationalism, we encourage the public servants na maganda bilang mga kliyente namin. Ang objective ng museum namin is to collect artworks of great Filipinos. The likes of Juan Luna, the likes of sila Manansala, Filipino greats. At the same time, this museum explores future masters ng ating so ngayon, implementation namin, libre ang tours dito, mga bata. Ang nag-museum na nag-charge sila, dito libre. Tapos we provide free tours. Tapos, ang mga bata na yan, ang target namin, yung mga bata na yan, after they tour the museum, they will feel proud na Filipino sila. And we are hoping that these kids eventually would be, when they when they decide to have a career, public service, they will have this values of nationalism. So yun yung way namin para ibalik sa community yung mga investments namin, yung artworks namin, so the culture of nationalism. Na balang araw, yung mga batang yun, pag naging nasa gobyerno na sila, they remain nationalistic. And yun yung kailangan natin sa may gobyerno. Sir, ano po, what are the significant management issues na na-encounter ng company mo? Tsaka dahil? In particular, maraming management issues ng GSIS. Anong in particular? PR ba yan? O madami kasi we are a service-oriented company. At the same time, we are a company that is parang for all intents and purposes a financial institution. Ibig sabihin, on one hand, ang goal namin is to keep the funds growing. Kasi without the funds, hindi namin ibigay yung mga services sa mga tao. Minsan, in order to protect the funds and in order for the funds to keep growing, binabantayan mo ngayon yung ibigay mo ng beneficiary.
sa mga miyembro mo. Parang kung sobrang naman kalala ng benepisyo, kakalma ka ng konti kasi mauub yung funds kasi yung mga government retirees of the future, makawala naman tirang pera sa kanila. So, dun mostly ang issues. May mga nagreklamo na bakit parang nililit ang benepisyo namin o may mga nagreklamo na hindi kasi nilulong ng GSIS sa dati. And it's all because we have to protect our file. Kasi yung lahat ng yun, yung kailangan sa mga sa kayo, 20 years from now, wala ka nakakuha ng buo. So doon lang usually umikot ang issue namin. Kasi mag-iintip kami sa collection, mag-iintip kami sa pag-ibig. Pero pag at sa nangyayari side, yung side, yung habang yung program, we believe the right for members. For example, nag-bear kami ng way para makapagpuntang sila sa amin without filing any forms. Gawin mo lang, kalimutin ka mo ng ganyan, tapos kung sa kundalma ka, kaya mong daliri mo ng ganyan, nakapag-doon ka lang. Yan ang kasimple. So, wala pang gumaganda ng gobyerno kami ng ganyan. At ATM type na loan service kiosk. Tawag namin doon, GSIS, Wireless Automated Processing System. Yun yung makikita mong view upstairs sa mga left office namin dito. Pero the long term plan, ano ba yung the short term na nito, is to put one in every agency. So, ang kagandahan yun, kasi yung member naman, kasi yung binang sa amin is yung benefits nila, yung mga loans sila, di ba? Kailangan nila. Kaya namin gusto maglagay ng kiosk sa every, parang terminal lang naman yun, computer, na maglo-load ka to. Gusto namin, ang kapag kailangan ng mga utang, kaya teacher ka, kailangan ng mga utang, hindi mo na kailangan mag-leave sa office mo. Hindi mo na kailangan mag-absent sa klase mo. Kailangan mag-loan, punta ka lang sa may principal's office, mag-key-in ka lang doon. Tapos, parang nag-lunch break ka lang, nakapag-apply ka na ng loan, tapos yung pera mo, hindi na check it, ito. So, yun yung mga brand efficiencies na ginagawa namin ngayon in order to make their lives better. What are the common CSR problems your company had faced? Ano kasi CSR is a relatively new animal sa marketing. 10 years ago, hindi masyadong pinakasin ng CSR. Ang iba, nagluho nga yan, di ba? Okay, so sa premise na yun, you need to understand na unlike private institutions, kung nag-CSR sila, kinakakuha ng mga tao. Kami, we are still a government institution. So kung gagawa kami ng CSR project, minsan, may mga membro na ang iniisip eh, ano na naman yan, waldas ng pera na naman yan. For example, mag-painting natin. We acquire paintings, we acquire ng paintings, tapos having sa mga tools sa museum namin. For example, yung Luna. I'm sure you heard of it naman, di ba? Yung Luna painting na one of the greatest paintings ng Luna and one that we believe will encourage nationalism ng mga bata. Nung binili namin siya, imbis na papurihin kami ng iba, inaway-away kami. Kasi, pili nila, na hindi naman wala mang kinalaman sa utang yan wala mang kinalaman sa insurance yan, wala mang kinalaman sa pension. Sa ganung bagay, makikita mo na ang CSR, hindi pa siya ganun pakanda sa atin, especially sa gobyerno. So, yun yung biggest problem namin, yung pagkakaroon ng mind share with our members, with the public. We have grown accustomed to our traditional services and are relatively new to the cost of extending services beyond what you're supposed to do. Extending services to your community. Alicia. Yes. Hi. So, what are the solutions the company applied in order to restore Okay. We go to our communication tools. We are consistent with our communication tools. We do our releases, informing them na kailangan ginagawa ito, sa communication releases. We do these things kasi gusto namin sabihin sa kanila na art is not luho. Art is something that we have been using since time immemorial para spark revolutions, diba? To shape people's minds. So, whether peacetime or wartime, art will define every nation. Diba? So, yun ang aming mga storylines. We come up with
tinuturo namin yung mga paintings namin sa mga schools. That way, na-appreciate na, uy, ito palang ginagawa ng GSF, ito hindi lang siya luto. Meron siyang objective naman yung and nakakatulong talaga siya sa, especially among the youth. Second question. According to Republic Act 6713, Section 4, Wala ba sa yun? ah, Okay, sige. public officials and employees should have a strong commitment to public interest. They should uphold the public interest over and above personal interest. How important is this act for your company po, sir? Oh, very important. We live by this commitment. Sabi naman, di ba, public service is a public trust. Government is a public trust. Di ba? You're always accountable to the public. Lahat ng ginagawa mo, hindi mo lang iniisip. Minsan hindi mo na iniisip ang income or profits. Kasi you're always beholden to the public. Ngayon, paano lalabas siya? For example, in the way you procure a materials, you procure services, kunyari kapag ng building na yan, sometimes mas tumatagal ang process ng pagbili ng mga bagay-bagay kumpara sa private sector. Kunyari bibili kunyari sa pagbawa yan, hindi siya ganun kadaling gawin. Matagal siya compare sa iba. Well, because you need to follow the process na kailangan mag-bidding ka, everything has to be transparent, tapos lahat ng procedure, kailangan lahat ng mga pagkakita sa Pilipinas, meron kami mga project. Kasi para lahat yun makasali rito, walang nakawang na rin. Yun yung sa mga pagkakita namin. Too much. Usually kasi it's yung public psyche and dito ang break time namin unlike sa other institutions pag kunyari sa'yo mag-break time ka magkakain ka or mag-yosi ka kunyari sila mag-coffee break ka hindi ka pwede mag-yosi break or coffee break anytime gusto mo kami dito ang break time namin is strictly 10 o'clock 12 o'clock 3 o'clock wala ka bang na pwede kulang doon pag gagawin mo, kailangan mo sa labas yun. So, ino-honor namin yung time na binabayad sa amin kasi we know na pera to ng mga member namin. Kaya, tapos, even in the way we do things, kunyari, ang aming pagka-timing dito, hindi bandik lang na gano'n, talaga fingers ka, that way. Kapag andito kayo, we are sure na andito ka. Hindi ka naglalakwata sa labas. Diba? So, yung things na gano'n, natanggap na namin, sanay na kami, that we develop this corporate culture, honesty, integrity, and professionalism. And we know for a fact na kung ano man ang sinagita namin dito, it was well worth the money that our members are giving us. Duties of public officials and employees must always be done accurate and promptly. Do all public officials and employees finish their tasks on due date? If not, what kind of punishment does your company give to those who pass requirements late on time? Okay. Alam niyo yung SLP? Familiar kayo sa SLP? Statement of... Hindi. Saan yun? Saan pala? Service level agreement. Kunyari ikaw kung babasahin mo yung mga internet connection niyo, there's an SLP. Kunyari meron kang DSL nila. Bago ipirmahan yun, meron ng SLP. Kunyari, pag may 2 araw na hindi kayo nagkaroon ng internet connection, mariripan ko. Meron kami ganun dito. Meron service level agreement. Isip kayo ito kanina, parang di ba parang sa internet yan. Pag 2 araw ka walang internet, yung provider mo, may 2 araw ka na-refund. Ganun yun. Ganun din dito. Meron kami mga something. Hi sir, Pwede. Tinisita ko lang sila. Na-air in June. Diba na-picture